Okay, so sunod-sunod pa rin ang phone release ngayon 2024 at hindi nagpahuli ang Samsung dyan with their flagship phones. Ito ay ang rundown ng Samsung Galaxy S24 series. Tara, pag-usapan natin to. So fortunate enough ako para ma-invite ng Samsung Philippines para sa kanilang very confidential na hands-on experience ng kanilang mga panibagong Samsung Galaxy S24 series phones. Ano bang bago sa mga phones na to? Sulit pa rin ba sila? Syempre pag-uusapan natin yan dito sa video, pero bagong lahat mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin yung bell icon para ma-update naman kayo sa mga susunod ko pang videos. And now, dito na tayo sa Samsung Galaxy S24 series. So same as before, meron pa rin tayong tatlong phones. Samsung Galaxy S24, yung parang base model nila, then Samsung Galaxy S24 Plus, yung mas malaking version, and then Samsung Galaxy S24 Ultra. Basically, dito talaga naka-max out yung mga specs at saka mga features ng Samsung Galaxy S24 series. Unahin muna natin sa design ng mga phone na to. Kung titingnan nyo sa malayuan ang S24 series phones, very similar talaga sila compared sa kanilang mga predecessor. Yung shape, yung camera design, yung back design, almost the same across the board. Even sa weight at dimensions nila, halos pare-pareho ang itsura nila compared sa kanilang mga predecessor. Ang key difference nila mas edgier at saka mas flatter ang mga panibagong Samsung Galaxy S24 series phones. Kung papansin niyo mula sa kanilang mga back design, sa kanilang mga corners at edges, at saka kapag nahawakan yung mga phones na to, masasabi nyo very flat talaga ang shape nila. Hindi gaano kalayong difference mula sa predecessor, pero ito yung mga mapapansin nyo kapag nakita nyo ang Samsung Galaxy S24. Idagdag nyo pa dito yung mga panibagong colors na offered ng Samsung Galaxy S24 series. So for the Samsung Galaxy S24 at saka S24 Plus, meron kang Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, at saka Amber Yellow. So sa mga colors, masabi ko pinakabago lang talaga is yung Marble Gray. And then yung three other colors basically almost the same as last year. Medyo may onting difference lang when it comes dun sa shade para mas distinguishable pa rin sila. Ang mas kapansin-pansin para sa Samsung Galaxy S24 Ultra, iba talaga overall yung shade niya compared sa mga S24 at S24 Plus. Either mas darker or mas lighter yung shade niya, pero dahil yan sa iba naman talaga yung color niya overall. Gumagamit ng titanium black, titanium yellow, titanium violet, at saka titanium gray ang Samsung Galaxy S24 Ultra. So wag na kayo magtaka kung pag pinagtabi nyo siya sa mga other S24 series phones, iba talaga yung shade ng color niya. Ang nakakatawa lang pagdating sa S24 Ultra, kapag pinagtabi nyo talaga siya sa Samsung na natural titanium color, medyo magkamukha talaga yung kulay nila. Hindi ko lang kung sinadya nila to or hindi. Sabihin na lang natin hindi para sa Samsung. Pagdating naman sa specs, meron tayong mga differences compared sa kanilang predecessor. So isa-isahin natin yan. Simulan muna natin sa base model na Samsung Galaxy S24. So for this phone, mas malaki ng slight yung screen niya. Coming from a 6.1 inch, ngayon 6.2 inches na siya. With the specs, same naman yung specs na nakuha natin sa screen. And then for the battery, meron na tayong 4,000 mAh battery compared to last year 3,900. For the camera, same pa rin yung specs na meron siya as last year. And then for the charging, meron pa rin tayong 25 watt na wired charging for the Samsung Galaxy S24. Lastly, gumagamit ng Exynos 2400 chipset ang Samsung Galaxy S24. And good news naman, tinanggal na ng Samsung yung kanilang 128GB na storage variant at nagsastart na sa 256GB storage variant ang Samsung Galaxy S24. Sa presyo ng Samsung Galaxy S24, masabi ko namang maganda yung pricing nila compared to last year's, kasi kahit na mas mataas yung memory capacity na in-offer niya, hindi naman nagtaas yung price natin. Dahil from last year na 8 plus 128GB tayo, ngayon sa 8 plus 256GB, same yung pricing niya na 53,990 pesos. And then this year, ang Samsung Galaxy S24 ay in-offer na rin with 512GB of internal storage at saka 8GB of RAM na nagkakalaga namang 61,990 pesos. So sa presyo na to, masasabi kong sulit yung 53,990 kasi compared to last year, kalahati yung internal storage na nakuha mo, albeit meron sila mga slight upgrades, hindi revolutionary, hindi yung sobrang grand talaga na upgrades, pero still upgrades pa rin for a phone of 2024. Ngayon sa Samsung Galaxy S24 Plus naman, pag-usapan natin yung upgrades na nakuha niya. So for this phone, meron ka slightly larger screen din, 0.1 inch na bigger, and then also compared to last year's Full HD Plus na screen, ngayon meron ka ng Quad HD Plus na screen. Aside pa dyan, mas mataas din yung kanyang battery capacity coming from 4,700
ngayon 4,900 mAh battery na. So medyo expect natin na hopefully mas mataas yung battery life or mas mahaba yung battery life na makuha nyo sa Samsung Galaxy S24 series phones. Same pa rin yung camera specs na nakuha natin, same pa rin yung charging at 45W wired charging, and then finally pagdating sa chipset, gumagamit na din siya ng Exynos 2400 chipset on the Samsung Galaxy S24 Plus na phone. Ngayon, pagdating naman sa presyo ng Samsung Galaxy S24 Plus, comparing again to its predecessor, ang mas nagpasulit naman sa kanya, aside from the upgrades na na-mention ko, mas mataas na rin yung memory capacity na available dito sa mga phone na to. From last year's 8GB RAM, ngayon lahat sila ay gumagamit na ng 12GB of RAM starting at 256GB internal storage na nagkakahalagang 68,990 pesos. And then, doon naman sa mas mataas na 512GB internal storage, yan ay nagkakahalagang 76,990 pesos. Sa mga presyo na to, hindi nag-price increase actually ang Samsung Galaxy S24 Plus. More on, nagbigay siya ng mga slight upgrades sa atin, katulad ng screen, ng RAM, ng battery, at saka ng performance ng phone. Masabi kong fair naman yung presyo ng Samsung Galaxy S24 Plus. Lalo na kung ayun nga, nag-hold kayo on the Samsung Galaxy S23, for sure, mas matutuwa kayo sa makukuha nyong performance and sa upgrades na makuha nyo sa Samsung Galaxy S24 Plus. Ngayon, doon naman tayo sa pinaka-premium na phone from Samsung. Ito ay ang Samsung Galaxy S24 Ultra. And with this phone, ano nga ba ang makukuha nyo? Sad to say na pagdating sa Samsung Galaxy S24 Ultra, pagdating sa upgrades, hindi ganon karami ang nasa listahan natin. Same yung screen na ginagamit niya. Essentially, pagdating sa dimensions, almost the same din. Merong mga slight adjustments, pero I don't think mapapansin to ng karamihan sa atin. Sa form factor, mas mapapansin na edgier talaga ang Samsung Galaxy S24 Ultra, pero not so much para masabi kong redesign talaga siya ng last year's S23 Ultra. Same pa rin yung battery na ginagamit niya, same pa rin yung charging. Ang main difference lang talaga nito versus last year ang presence ng kanyang 50MP na telephoto lens, giving you a much better zooming experience kung sakaling yun yung plano nyong paggamitan ng inyong phone. In addition to this, gumagamit na siya ng Snapdragon 8 Gen 3 na chipset. So, meron tayong upgrade when it comes to performance and then upgrade when it comes to zooming capabilities. Sad to say lang na sa Samsung Galaxy S24 Ultra, kahit na ito yung phone na may least upgrades or least changes compared to its predecessor, siya din yung nagtaas ng presyo. Meron tayong 12GB of RAM at 256GB storage na nakakalagang 84,990 pesos. And then meron tayong 512GB storage na nakakalagang 92,990 pesos. And then lastly, a 1TB storage na nakakalagang 106,990 pesos. At sa mga presyo na to, kung titingnan nyo from last year, mas mataas ng 3,000 pesos ang Samsung Galaxy S24 Ultra compared to its predecessor. So medyo mahirap i-justify yung price increase ng Samsung Galaxy S24 considering na wala ako masyadong mabilang na upgrades compared sa kanya. Except one big change para sa Samsung Galaxy S24 series. Yan ay ang entrada ng Samsung Galaxy AI. So, eto, depende na lang sa inyo kung ang price ng Samsung Galaxy S24 series phones sulit ba dahil sa kanilang panibagong AI features. So, sisimulan ko na dahil for sure maraming magtatanong, eto ba mga features na to exclusive sa Samsung Galaxy S24 or eventually makukuha mo ba siya sa S23 or S22 pagdating sa kanilang mga software update? Well, tinanong ko ang Samsung and ang sagot nila sa akin, integrated sa hardware and software ang mga panibagong AI features or Samsung Galaxy AI features ng Samsung S24 series phones, meaning medyo malayo sa katotohanan na makuha niyo siya sa Samsung Galaxy S23 or even previous models. If ever man na maging available sila, most likely limited yung performance na makuha nyo, hindi katulad ng pwedeng mabigay sa inyo ng Samsung Galaxy S24. Ano ba ngayon ang mga features na to? Syempre, isa-isahin natin yan dito sa video. So pagdating sa Samsung Galaxy AI, kung paano ko siya na-experience and kung paano na rin pinresent ng Samsung, para sa akin may 3 general ways talaga paano natin magagamit ang Samsung Galaxy AI to its fullest. Una is media, kung saan pwede mo ma-edit ang media mo or pwede kang makakuha ng better results with AI. Isa sa mga reason kung bakit hindi nag-upgrade ang Samsung sa hardware ng kanilang mga camera dahil with the help of AI, mas mamamake sure natin na makapag-produce ang ating mga phones ng better photo qualities. Aside ba dyan, mas editable na din yung mga photos natin using our phone dahil with Samsung Galaxy AI na rin, meron siya mga built-in editing features
photos na, ayun, usually nakuha nyo para mag-download ng app. Pero ngayon, mas convenient lang kasi naka-pre-install na siya sa inyong Samsung mismo. Matatanggal nyo yung mga reflections at saka glare sa mga photos nyo. Tapos, kaya nyo mag-remove ng objects by editing yung composition ng photo nyo. Pwede nyo nang tanggalin yung mga photo bombers sa mga photos nyo or magdagdag kayo ng elements sa inyong mga photo. So, very comparable siya sa generative AI na nabibigay ng Adobe Photoshop. So, basically, meron kayong Photoshop sa loob ng phone nyo, giving you a much more curated output kung ang habol nyo talaga makuha yung pinaka-perfect na photo, lalo na kapag nagta-travel kayo or gusto nyo lang talaga mag-capture ng mga important memories sa buhay nyo. Moving on, yung isa pa na para sa akin main use talaga ng Samsung Galaxy AI for productivity naman. Yung mga features na to, unang-una ay yung circle to search. So, punta kayo sa gallery nyo or mag-screenshot kayo and then i-circle nyo yung elements doon sa photo and automatically isa-search ng Galaxy AI kung ano yung in-circle nyo. Meaning, kung may hinahanap kayong sapatos na hindi nyo alam kung ano yun, kung may hinahanap kayong bag, damit, tao, madali nyo na mahanap yan using circle to search. Saving you a lot of time nakakahanap kung ano bang sapatos yung nakita nyo sa mall dahil gusto nyo rin bilhin para sa sarili nyo. O kaya saan bang lugar pumunta tong kaibigan nyo dahil gusto nyo rin mapuntahan yung lugar na yun, mas madali na yan dahil sa circle to search. Meron din siyang feature to summarize, so if ever nabitin kayo sa oras, pwede nyong i-copy yung isang article at i-paste to sa notes nyo para ipasummarize sa inyong Samsung Galaxy S24 series phone. Bibigyan niya kayo ng bullet points, i-summarize niya para mas madali nyo ma-absorb yung information. So para doon sa mga walang time na basahin lahat pero kailangan nila mag-report lagi, definitely magagamit nyo tong feature na to. Nag-transcribe din siya, so pwede nyo ipatranscribe at saka ipasummarize, especially kapag kayo yung kumukuha ng minutes of the meeting na talagang ang dami lang information na binabato sa meeting ninyo. Moving on, dun tayo sa last na main use ng Samsung Galaxy AI, which is yung kanyang use for communication. So, using the Samsung Galaxy S24 series phone, din-demonstrate sa amin kung paano kayo pwedeng makipag-usap sa isang non-English speaker at yung phone nyo na yung magta-translate para sa inyo. So, hindi naman siya super real-time talaga. Kailangan pa rin mag-load ng content ng Samsung, pero ang maganda kasi dito, mas madali na kayo makakapag-communicate dahil pwede nyo itong gawin through calls, by recording voice messages, o kaya pagdating sa messages lang din mismo. So kung may kaibigan kayong foreigner na gusto nyo lang talaga makausap ng mas maayos, o kaya kapag nagta-travel kayo ng ibang bansa at hindi English speaking ang country na pinuntahan nyo, mas mapapadali ng Samsung Galaxy AI ang buhay nyo. Hello, where are you from? 안녕하세요. 어디서 오셨나요? And meron din siyang feature kung saan pwede nyo baguhin yung tone or yung vibe ng text nyo depende sa kung sino yung kausap nyo. Magbibigay siya ng certain options na pwede nyong pagpilian para lang makorek yung grammar nyo, spelling nyo, or yung tone and vibe mismo ng message nyo. Iilan lang to sa mga Samsung Galaxy AI features and I'm sure madami pang features to come dahil ang dami possibilities na pwede nyo makuha through AI. For now, masasabi ko na pagdating sa Samsung Galaxy S24 series phones, definitely wala masyadong upgrade pagdating sa kanilang hardware, pero bawing-bawi o kaya palong-palo naman pagdating sa kanilang software upgrades. If kayo heavy user and highly dependent talaga sa inyong mga phone, kailangan nyo yung phone na basically kaya talagang padaliin lahat ng ginagawa nyo sa phone nyo, texting, calling, photos, ito ang sagot sa mga problema nyo. So natuwa naman ako na ito yung approach nila considering ng ibang mga brands nagpapaligsahan pagdating sa hardware at specs nila. Medyo nag-ibang direction ng Samsung sa kanilang flagship devices kung saan nag-focus sila sa AI na very hot and trendy nga naman talaga na topic ngayon at in-incorporate agad nila sa kanilang mga flagship devices. So, yun na ang mga makukuha natin na features, specs, upgrades at prices for the Samsung Galaxy S24 series phones. Hopefully, nabigyan naman kayo ng idea ng video na to para malaman kung worth it nga ba ang Samsung Galaxy S24 series ngayon 2024? Kung sakaling kukuha kayo ng sarili nyong S24 series phone, ano bang phone yan? Anong color? At bakit nga ba? I-comment nyo below. Curious ako kung madami sa inyo kukuha ng S24. Yun ang aking video. Again, kung hindi pa kayo nag-subscribe, syempre mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, sana i-like at i-share nyo na rin. Again, si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!
Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.